So, hello, no, ngayon, no, ang pag-usapan ito tungkol sa idolatry. No? So, ano bang idolatry? So, ang idolatry kasi, isa itong, kumbaga, Diyos-Diyosan. Noong unang panahon, ang idolatry, nakapokus lamang ito sa isa o dalawa. No? Ano ba yung pinaka-priority na idolatry na pinaka-hit ng Panginoon na ayaw ng Diyos na gawin ng isang tao? Ito yung mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng bawat tao. No? Tapos yung mamon. Yung pag sinabing mamon, pera, kayamanan, salapi, o sasakyan, o lahat ng kayamanan dito sa mundong ito. No? Pag sinabi doon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, no one can serve two master. You cannot serve God in mammon. No? So, pag sinabi nating idolatry, Diyos-Diyosan, o mamon. So, sa kasalukuyan ngayon, ang idolatry hindi lang nakapokus sa Diyos-Diyosan sa mga rebulto or imahen or mamon. Hindi lang yan ang nakaka-focus ang sinabing idolatry. Kasi nga, ang idolatry kasi is ito yung kung saan ang iyong puso, kung saan ka nahumaling, saan ka, kumbaga, kung ano yung mga bagay na kinahumalingan mo, kinabisihan mo, kung saan doon ka na-focus, doon ka naka-focus, yung puso mo doon naka-priority. Kaya ang sinabi ng kasulatan ng ating Panginoon Kristo, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Pag sinabi natin, nandoon ang iyong puso sa pera, sa kayamanan, sa sasakyan, sa goal, sa bahay, sa pangarap, sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok, YouTube, o ano pa man, dyan ka na humaling. Yung puso mo andyan. Pag sinabing nandyan, malayo ka sa Panginoon, you are committing adultery. Idolatry and adultery. So, bakit ko tinatawag na adultery? Bakit may adultery? Di ba ang adultery is pangangaliwa? So, alam naman ang pang-adultery. Pag sinabi nating adultery, halimbawa ikaw ngayon isang mag-asawa, may asawa ka ngayon. Nagsasama kayo sa isang bubong, kinasal kayo upang nagiging isa na kayo. Ang hindi mo alam, yung asawa mo nangaliwa. Ba't yung nangaliwa? Siyempre, asawa mo na yun eh. So, hindi dapat paghiwalayin ng kahit sino ang pinag-isa ng Diyos. Ngunit nangaliwa ang yung asawa. So, she is committing, kumbaga, nag-commit siya ng adultery, pangangaliwa. No? So, nakakasala siya ng pangangalon niya. So, nangangaliwa siya, adultery or pangangalon niya. Di ba? So, ganun din ang sistema natin between tayo at ang Panginoong Hesukristo. No? So, noong mga panahon na tinubos tayo ng ating Panginoon Kristo sa kanyang dugo doon sa cross, namatay siya doon sa cross upang tayo ay tubusin, upang tayo ay iligtas mula sa kadiliman at ihatid tayo sa liwanag, mula sa hindi pagkamatuwid upang magiging matuwid sa kanyang kalooban, sa kanyang kalulatian doon sa ating Panginoon Kristo. Tayo ngayon ay bagong nilalang sa ating Panginoon Kristo. Kung tayo ngayon ay bagong nilalang sa ating Panginoon Kristo, tayo ay nakalaan lamang sa iisang groom. We are the groom. Nakalaan tayo sa isang groom, which is Jesus Christ. No? So, nakalaan tayo sa isang tao lamang. Ngunit ang mga tao, dahil nga sa pagnanasa na nararamdaman sa laman na hindi mapipigilan ng bawat tao, yung mga tao nagkukumit ng adultery. Yung mga puso nila, ibinigay nila doon sa mga bagay na siyang dahilan na papalayo sila sa Panginoon. Adultery and idolatry ay nagsasama yung dalawa. And sexual immorality. Siyempre, hindi ito sexual immorality patungkol doon sa ginagawa ng babae at lalaki, kundi sexual immorality, adultery and idolatry ay magsasama yung tatlo. No? So, lagi nating babantayan. No? Isipin natin lagi, no, na ang idolatry ay hindi lamang nakatuon sa isang Diyos-Diyosan lamang. Maraming mga tao ngayon na hit, ayoko sa mga Diyos-Diyosan na yan. Ngunit, yung puso nila masyadong addict, o kumbaga, nagiging addict sa isang bagay. Sa kayamanan, addict sa sports, addict sa mga sasakyan, bahay, o ano pa man ng mga kinaadikan, basta kung saan ang iyong puso nandoon. Sinabi sa kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, andun ang iyong puso. Kung ang iyong kayamanan andyan sa mga bagay na yan, andun ang iyong puso.
So itong mga bagay na ito ang siyang dahilan upang tayo ay napapalayo sa ating Panginoon. At itong mga bagay na ito ay hinding-hindi gusto ng Diyos na gawin natin. Kasi nga, tinubos tayo ni Kristo upang tayo ay magbalik sa Kanya. Magbalik tayo sa Kanya. Naalala niyo yung sampung virgin na mga babae na hinihintay nila ang kanilang groom. Yung 5 sa kanila mangmang or hangal. Yung 5 naman is maalam. So ganun tayo. Habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, lagi tayong manalangin, lagi tayong mananalig. Kasi yung iba, tingin nila, malayo pa yon, so balik pa rin sa gawa sa mga kasamaan, tapos biglang dumating ang Panginoon, naiwan na yung lima na laging nagtukaw, laging nananalangin sa Panginoon, sumasamba, papuri, patuloy ang kanilang pananalig. Pagdating ng Panginoon, na sila lamang yung nagpailaw ng kanilang pananampalataya, sila lang kinuha. Yung iba, pagkakitaan lang, dumating na yung ganito, malapit ng kamatayan, o ang kamatayan nandito na, huli na ang lahat. So, hindi na makakapasok. So, lagi nating babantayan lagi, no? Na iwasan natin at bantayan natin ang ating puso na hindi tayo mahuhumaling sa mga bagay na siyang dahilan upang tayo ay mau-off track, lalayo sa Panginoon. Kasi nga, si Kristo namatay sa cross upang tayo ay abutin, upang tayo ay kukunin mula sa kadiliman na hawak ng kaaway at dalhin sa liwanag. Kung ikaw naman, kung hindi ka magpapadala at gusto mo mananatili sa kadiliman, lagi mong tatandaan na dito sa mundong ito, lahat tayo may kamatayan. Matagal man o madali, darating ang kamatayan. Pag namatay ka sa iyong kasalanan without repentance, na surprise na darating ang isang kamatayan na hindi mo, kumbaga hindi ka nagsisisi, wala tayong magagawa na, no? God bless everything. No? So, lagi tayong manalangin, lagi tayong mananampalataya, higpitan natin lagi ang ating pananampalataya. No? So, hanggang sa dulo, kasi nga, pinubos tayo ng ating Panginoon. Iwasan natin ang isang bagay na siyang dahilan upang tayo ay mapapalayo sa Diyos. No? So, hanggang dito na lang yan. Amen.